Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, netizens. Akala ko ito yung sikat na maxi scoot na 300cc. Pero nung tignan ko, 150cc lang pala. Alam nyo ba kung ano yung tinutukoy ko, netizens? Silipin natin ngayong araw itong Bolt 150 ng Skygo. Habang naglilibot-libot nga ako dito sa IRGP, netizens, ay napansin ko itong isang maxi scoot na buong akala ko ay yung 300cc na isa sa mga dream scooter ko. Alam nyo ba kung anong maxi scoot yun, netizens? I-comment nyo nga dyan sa ibaba. Pero nung tignan ko, 150cc lang pala. Napakaganda ng aesthetic ng motorsiklo na to, netizens. At nakakatuwa dahil ang Skygo pala originated from Cebu at ngayon ay talagang madami na rin yung kanilang motorsiklo. At naintriga ako dito sa isang to dahil very head turner talaga siya. Pagdating sa makina ay meron tayong 4-stroke 149.3cc na merong single cylinder at naka-liquid cooled na rin po ang isang to, netizens ha. Hindi na siya magpapahuli. Pagdating ng mahabang biyahe ay wala tayong pangamba sa overheating. Meron din itong compression ratio na 10.6:1 at kaya mag-produce ng maximum power na 9 kilowatts at 5,000 RPM at maximum torque naman na 11.8 Newton meters at 5,500 RPM. Very decent na rin talaga for 150cc na motorsiklo. Maibibigay na niya yung kakailanganin mong power kung mag-overtake ka. Gustong-gusto ko yung extended windshield niya, netizens, na talagang maxi scoot na para kala mo talagang 300cc yung datingan niya pagdating sa bulkiness nung front face pa lang. Andyan yung ating very sharp na parang dalawang panel sa magkabilang gilid, tapos LED pa yung mga ilaw niya, kaya masisiguro natin na malinaw na rin ang buga ng ilaw niya sa gabi. Isa rin sa nagustuhan ko dun sa headlight niya, netizens, bukod dun sa dalawang parang mata niya, meron din sa gitna na pinakailaw. So very unique talaga. At yung gitnang ilaw na yun, netizens, ay nagsisilbi na rin na high beam at passing light niya. May switch din pala yung ilaw niya, netizens, para dun sa mga gusto na ino-off yung ilaw nila kapag broad daylight para makatipid daw sa baterya. Pero ayon sa LTO ay dapat always on na. Nasa may magkabilang gilid naman yung kanyang turn signals at napaka-premium din ang datingan ng kanyang 3D emblem dun sa gilid ng motor, netizens. Dahil wala nga siyang decals ay super premium looking niya talaga. May dalawang kulay nga rin pala to, netizens. Meron tayong black at ito namang nire-review natin is yung color matte brown nila na metallic yung finish. Kaya super premium talaga niya sa mata kapag nakita nyo sa personal. Naka fully digital meter panel na rin nga pala to, netizens, at very modern looking na siya at gusto ko yung color combination nung pinaka-gauge niya. At makikita na natin doon yung mga information that we need while traveling like yung odometer, speedometer, fuel gauge, may RPM indicator din at saka engine check, high beam and low beam, all that stuff na kailangan natin sa ride. Sa may bandang gilid naman yan, netizens, doon mo talaga mapapansin yung bulkiness ng motorsiklo na to. Hindi mo talaga akalain na 150cc lang siya. Kaya kapag nakita to sa kalsada, siguradong mapapatanong sila. Napakalapad din ng upuan niya, netizens, at meron pa tayong mga red stitches na nagpa-luxurious sa kanyang look. Naka-upright sitting position tayo, pero pwede mo i-extend yung paa mo for a cruising style na mas komportable. Isa rin sa maganda sa kanya, inasa gitna na yung kanyang fuel tank, netizens. So hindi mo na kailangan tumayo kapag magpapagas ka. Very convenient ng isang yan. Speaking of fuel tank, ay napakalaki na rin po ng kanyang fuel tank capacity. Tumataginting na 13 liters. Ganun kalaki, netizens. So malayo nang mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Pagdating naman sa timbang, netizens, dahil bulky nga ito, may kabigatan siya na 141 kilograms. Compared mo dun sa ibang 150cc category, nasa heavier side po ang isang ito. Pero ang kapalit naman yan is syempre yung look na nakakadaya na akala mo talaga ay maxi scooter na 300cc. At saka during high speed ay lapat na lapat ka sa lupa yung pakiramdam sa kanya. Possibly, mararamdaman mo lang naman yung bigat niya if you're going to a heavy traffic situation. Isa rin sa maganda sa kanya, netizens, ay naka-dual shock na siya sa likod. Kaya mas maganda yung magiging feedback nito sa bumpy roads at kahit mabigat yung karga natin ay kayang-kaya. Habang telescopic fork naman yung kanyang front suspension. Isa din sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, na palaging hiling natin sa mga motor ay naka-disc brake na siya sa harap at sa likuran. Yun nga lamang ay hindi pa po ABS ang motorsiklo na ito. Naka-CVT din tayo at automatic ang kanyang transmission, so gas and go ka na lang at hindi mo na kailangan mag-clutch. For the seat height naman ay abot na abot siya nating mga Pilipino dahil mababa lang po ang seat height niya na merong 760 millimeters. So even me na 5'4" in height ay kayang-kaya ko imaneho ito at abot na abot ko yung sahig kapag ka nakasakay ako dito. Medyo bubuka ka lang ng konti kasi malapad yung seat niya, pero at least mababa yung seat height. So para sa mga Filipino height dyan, nakagaya
kagaya ko, approve na approve to para sa inyo. At para naman sa mga tall riders, bagay na bagay din sa inyo to dahil malapad nga yung motor. Napaka-bulky rin ng kanyang pinaka-muffler, netizens. At nagustuhan ko rin yung itsura ng kanyang taillight. Very futuristic. May dalawa lang din sungay dun sa may likuran niya for the grab bar at meron din siyang malalaking side mirrors. Kaya kitang-kita mo yung mga nasa gilid at likuran mo. Meron din siyang very decent na seat storage, netizens, na pwede mo ilagay yung mga kakailanganin mo sa biyahe. Di lang ako nabigyan ng chance to fit a full-size helmet kaya hindi ko sure kung magkakasya ba siya. Para sa mga nakasubok na, comment nyo nga sa ibaba kung kasya ang isang helmet dito. And also, kapag binuksan mo siya, netizens, ay nag-i-stay siya into place. Kaya helpful yan kung may hinahanap ka dun sa loob na hindi ka nababagsakan ng upuan mo. Meron din tayong dalawang 13 inches na alloy wheels, tire size na 110 by 70, 13 sa unahan at 130, 70, 30 naman sa likuran. Ang wheelbase naman nito ay 1,370 mm at meron siyang haba na 1,960, lapad na 770 at taas na 1,340 mm. 57.3 by 57.9 mm naman ang kanyang bore and stroke. At meron din pala tong charging port, netizens, sa kanyang bulsa. At saka kapansin-pansin din dahil nag-pop up yung kulay ng spring ng kanyang suspension sa likod na kulay pula. Ang isa pa sa maganda sa kanya ay naka-keyless start na rin po ito. So, meron na lang siyang remote. Sumasabay na talaga yung technology niya sa mga modern scooters. Gustong-gusto ko rin yung intro nung kanyang pinaka-digital meter panel kasi parang nagdi-disco at nag-iiba-iba ng kulay bago bumukas. Pagdating naman sa tapakan ng angkas, netizens, bukod dun sa kanyang pinaka-alloy, ay meron din siyang rubber material sa ibabaw. So, combination siya. At they pay attention to details kasi kahit yon ay looking premium talaga. O ano, netizens, nagustuhan nyo ba tong Skygo Bolt 150? Magugulat kayo kasi sa lahat ng specs and features na nabanggit ko ay napaka-competitive ng kanyang presyo dahil meron lamang tong SRP na 115,000 pesos. Kung ako yung tatanungin, nung una ko siya makita, ang estimate ko nasa around 150. Pinakamura na sana yung 130 kung ako magpe-presyo noon. Pero 115,000 lang pala. At meron ka ng ganitong kagandang maxi scooter looking motorcycle. Pero small displacement lang pala. Looking forward tayo na matest drive natin siya. Gusto nyo bang mapanood yun, netizens? I-comment nyo naman sa ibaba. And by the way, may nakita pa pala ako na isang kulay puti na kung tawagin naman nila ay Lance 150. Gusto nyo ba nabigyan din natin ng review ang motor na yan? Comment nyo lang dyan yung suggestions ninyo. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang pwede natin i-review next? Meron na kami ngayong branch dito sa Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Gusto ko lang i-announce na operating na siya. Hindi pa ako nakapagpa-grand opening. Pero for now, pwede na kayong bumisita. Kita-kits! Again, Nedi Shop, Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.